tumayo. Sa mga oras na to, ayan. Ayan. And, kung maaari po, no, since tayo lang naman yun nandito, forward na po tayo sa harap. Dito na po tayo sa may harapan para, ayan, para magkakalapit naman tayo. Ayan. Sige. Pwede ba natin itaas yung mga kamay natin sa mga oras na to at just gonna pray. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord God. Heavenly Father, Lord God, we welcome you in this place, Lord God. Panginoon, salamat sa araw na to, God. Maraming salamat, Panginoon, na sa pagising pa lang namin, Panginoon, kasama ka na namin, God. Umulan, bumagyo, kasama ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang Panginoon na hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang aming Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa araw na to, Lord God. Lord, naway maluwalhati ka, Lord God. Sa araw na to, sa service na to, Lord God, may you be glorified, Lord God. We're gonna do this for you and only for you, Lord God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Come on. Come on. Handa na ba kayo mag-praise? Magpuri sa Panginoon. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. Woo! I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Pwede ba? We're gonna sing this yes, Lord again, pero may gagawin tayo. I'm gonna teach this simple dance step para naman talagang ma-feel natin yung pagsunod sa Lord na yes, Lord, amen, Lord. So as we sing, we're gonna do this. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Okay? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Okay ba? Game? Ayun. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen.
Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing amen. Hallelujah, Lord God. Panginoon, marami pong salamat. Nagpapasalamat kami, God, sa bansang ito, Lord God, na meron kami. Maraming salamat, Lord God, sa Pilipinas, Panginoon. Tinataas namin sa iyong bayan namin na ito, Lord God. This country belongs to you, God. It is yours. It is yours, God. Lord, call out, Lord God. May your voice be a wake-up call sa bawat isa, Panginoon, sa Pilipinas, Lord God. Call, Panginoon. Tawagin mo kami, Lord God. Tawagin mo ang bawat isa, Lord God. We will recognize your voice and follow you, Lord God. Dahil ang mga Pilipino ay sa'yo, Panginoon. They belong to you, Lord God. They are your sheep and they will follow you, God. Iparinig mo ang boses mo, Panginoon. Iparinig mo yung boses ko, Lord God.
Talagang Diyos ka sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi kami pinabayaan, God. Naging tapat ka, Lord God. Even nung mga oras, Panginoon, na hindi kami naging tapat, naging mahina kami, Panginoon. Hindi ka nagbago, Lord God. Ikaw pa rin ang Diyos na handang umalalay, na handang sumaklolo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, para sa mga kababayan namin, Lord God, na hindi sila man maabot ng mga rescue team, pero abot na abot mo sila, Panginoon. Lord, ipakita mo sa kanila, Lord God, na hindi lang kaligtasan, Lord God, sa mga physical namin pangangatawan ng kailangan namin, Panginoon, pero kaligtasan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. May they receive salvation, Lord God. May they encounter you, God. Sharabahan na rabasikiriyo, bahari, o ra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 r
Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. di nagbabago, Di nagbabago, Diyos ka sa amin, aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka
napakabuti mo, Panginoon. Kulang ang mga pasasalamat namin, Lord God, sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, if God has been good to you, kung naging tapat po sa atin ng Panginoon noon, ngayon, at kailanman, papurihan po natin siya. Amen. No matter how that looks like to you right now, if you just want to worship God in tears, you want to worship God in awe, pwede mong itaas yung kamay mo, pwede mong palakpakan si Lord sa galak mo, sa pasasalamat mo, sa kabutihan niya. Amen. Naniniwala ko, lahat po sa atin dito ngayon, nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. That's why we can worship Him, we can sing to Him, we can just be silent kung nasaan po tayo ngayon. Kahit po sa mga sarili nating tahanan, you know, we can worship God na meron tayong kapayapaan sa ating mga puso. Pwede tayong magpahinga ngayon kasi magpapahinga tayo sa kabutihan ni Lord. Amen? Amen. So we thank Jesus. Despite the storm, despite the rain, alam natin na mabuti ang ating Panginoon. Amen. And so today, as a family, we're gonna take communion together. And it's gonna be a special time. Kasi kasama natin ang ating pong mga kapatid. You know, not just here on site, nandito sa simbahan po natin ngayon, but even those who are watching online, we believe we are together in one spirit, with one heart. Amen. As we worship God, as we believe the one who doesn't change, who doesn't cast a shifting shadow. He said He is the same yesterday, today, and forever. And we're gonna hold on to that Savior, that King, that Father that we have in the Lord. Tayo po ngayon ay sabay-sabay na magte-take ng communion. So, if you have your bread, your juice with you, or sa mga nanonood po sa atin online, I hope you get to prepare your own communion elements. But right now, at this moment, we're just gonna take this time to just, slow down before the presence of God. And remember right now, the one who invites us. Amen. Kung sino po yung nagdala sa atin dito, hindi lamang po yung mga kasama natin sa simbahan, but we do believe and we know that it is Jesus who invites us here today. And right here, we are present at the shepherd's table. Si Lord po mismo yung nag-prepare ng table na ito para sa atin. Si Lord mismo yung nagbigay sa atin ng opportunity ngayon, to just be able to fellowship with Him, to commune with Him. Ma-experience po natin ngayon yung presence ni Lord. And He does not invite because He knows that we may be strong, spiritually, malakas tayo, able tayo sa oras na to na magpunta o lumapit sa Kanya. Pero iniimbita ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Amen. Naniniwala po ba tayo sa pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa? In John 10, sinasabi po ni Jesus, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Kilala po tayo ni Lord. He knows you. He knows the places in our hearts that are
full of joy. He knows the places in our hearts that are tired. Alam ni Lord kung saan ka in pain. Alam ni Lord kung saan ka nagda-doubt. And still He says to us, come, sit with me. So hindi po tayo ngayon para magmadali, tapusin yung service. Pero nandito tayo para umupo kasama si Lord. Para makasama po natin si Lord, maranasan natin si Lord. And I pray that whenever we have communion, we come to experience His presence deeper and ever closer. Tuwing tayo po ay nagko-communion, mas nararanasan mo si Lord. Mas nararamdaman mo si Lord. Mas naiintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos para sa'yo. So communion is not only for us to remember what Jesus did, but communion is for us to meet Him right here. Amen. Na maranasan natin si Lord kung nasaan po tayo ngayon. So as we hold the bread, sino dito yung may bread ka na? Ayan. As we hold this bread, we remember that the Good Shepherd, yung sinasabi po doon, sa John 10, sabi, siya ay isang mabuting pastol. That Good Shepherd became the lamb for us. He allowed His body to be broken so that our brokenness would not have the final say, would not have the final word in our lives. Amen? He allowed Himself to be broken so that in our weakness, He could be our strength. Amen? So in His presence today, pwede po natin maranasan ang totoong kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Pwede po tayong makaranas ng kakaibang kalakasan mula sa Kanya. Kung nanghihina ka ngayon, kung may sakit sa katawan mo ngayon, you can receive His strength. Amen? You can receive His healing. And we can receive life. Because of the broken body of Jesus, we don't just receive any other life. We don't just receive ordinary life. We receive His life. His life that He offered para sa'yo, para sa akin. Amen? And also, as we hold the cup, pwede mo bang hawakan yung cup ngayon? As we hold the cup, we hear this message from the Lord in Hebrews 9:14. Sabi po dito, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Amen? So how much more the blood of Christ will cleanse us. Lilinisin daw po tayo ng Lord. And yung paglilinis ng Lord, kagaya ng sinashare ni Ate Vina kanina, hindi lang sa labas. Sabi niya kanina, di ba, God, the cleansing of God, it purifies. So yung paglilinis ng Panginoon sa atin, hindi lang labas hanggang sa loob. He cleanses our conscience. The inner voice, the part of us that says, I don't deserve na magsalita dito sa harapan. I don't deserve to be in church today. Yung mga tinig na nagsasabi sa atin, siguro na-disappoint ko na si Lord. Siguro hindi na masaya si Lord sa paglilingkod ko. Siguro ang layo ko na sa presence ni God. Masyado na akong napalayo sa Kanya. But instead, the Good Shepherd, yung mabuting pastol po natin, sinasabi niya, ikaw ay malinis na. He is welcoming us in His family. He is welcoming us in His presence. And He tells us, you are mine. Akin ka. I know my sheep. And also the sheep knows me. So, we don't clean ourselves when we come to the Lord. We don't come here perfectly. We don't come here, wala tayong, walang fault sa atin, walang blemish sa atin, but we just come. We just come because Jesus loves us. We just come because as we come before the Lord, He makes us new. He doesn't just makes us better. He makes us new. May pagbabago sa atin si Lord. So at this moment, let's just rest in the presence of God. Pwede kang huminga. Sige, huminga ka as in, huminga ka literally. You can just breathe in the life that God has given you. You can breathe in this new life that God has given you. And let your heart just come close before God right now.
Hayaan mo na mas mapalapit yung puso mo sa puso ng Panginoon sa oras na ito. Let's just have this moment with the Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Let's come before God in prayer. Lord Jesus, you are our good shepherd, God. Marami pong salamat, Panginoon, for preparing a table before us, God, for allowing us, Lord, to be in your presence, to just experience you, God, more and more in our lives. Thank you, God, for your body that was broken for us, Lord, so we could be made whole. Thank you, God, Lord, in the midst of sickness, God, we can rejoice. We can give thanks, God, because we know that you are the God who heals. You are the God, Lord, who brings healing in our bodies, who brings strength in our bones, Lord. Marami pong salamat, God. As we take this bread, this cup, Lord, that we have in our hands, Lord, you restore every part of us, Lord. Not just the physical. You restore our souls, God. You restore our spirits, Lord. Lord, you renew our minds, God. Nililinis mo ang bawat parte namin, Panginoon. You make us new again. So marami pong salamat, God, na kaya naming magpahinga sa presensya mo sa kabila ng bagyo. Lord, kaya naming manatili na still, God, in the midst, Lord, of the shaking that is happening around us, Lord. Because you are the one that we hold on to, Lord. You are the one, God, that we can stand before. And we know, Lord, that you are a faithful God. Marami pong salamat, Panginoon. Lead us back into your presence. Lead us into your peace, God. The peace that transcends all understanding, Lord. Kahit hindi na namin maintindihan, God, kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo lamang, Panginoon. Marami pong salamat, God. Thank you, Lord, for your love. Thank you, God, that you tell us, Lord, we are yours and you are ours, God. We love you. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, you can take the bread. You can take the cup together. Just one more time, in God's goodness, just sing this one more time before God. Napakabuti po ng Diyos. Ano po? But sadly, we human beings have the tendency to not be good.
Though our God is good, kahit na napakabuti ng ating pong Diyos, we see that our reality is when people are not fully surrendered to God, they could be surrendered to greed. They could be surrendered to selfishness. They could be surrendered to their desires, their worldly desires. It's sad. It's sad that ngayon po, no, marami mga tao, what they expect, it's okay, keep the lights the same. You don't have to change anything. Let's just change our hearts right now. Let's just be focused on the Lord right now. Kasi parang inisip ko, we have a program, we have something we have to do, we have stuff I want to share. Pero parang, are we just gonna be casual about ano po yung nangyayari sa paligid po natin? Oo, nandito po tayo sa church. May bagyo, pumunta pa rin tayo sa church and that's a good thing. Pero kung pumupunta tayo sa church and we're just doing the same thing and nothing is changing outside, maybe something is wrong. Because ngayon, mananalangin na naman tayo para sa bansa po natin and we're gonna be praying for resilience. But maybe we have to be praying for repentance. We have to be praying for repentance because when the leaders are not repentant, they're gonna repeat everything that they're doing. We have, sa society po natin, itinaas natin masyado ang mga influencers, vloggers, and all these leaders who, they're political leaders, they have position, they have influence, but sadly, they don't have God in their lives. So ngayon, ano mangyayari? Nakita natin what's happening sa Cebu. And people have been suffering there. And even today, paano sila makaka-recover? Of course, they will do their best to recover. Pero masasabi ba natin lahat sila makaka-recover? Ngayon, we are preparing for the storm. And why are people scared about the storm? Why are people scared about the typhoon? Because there are leaders who had been corrupted. They've been corrupted. They have put people in danger. Merong mga tao na nanganganib ang buhay nila sa mga panahon po na ito. Because may mga tao na meron sanang kapangyarihan na gawin kung ano yung tama, pero hindi nila ginawa. It's more than a call for resilience. It's a call for repentance, mga kapatid. Maybe as Christians, maybe we could have been louder even more, sharing the gospel to people, sharing repentance to people that they would come back to Jesus. Nang sa ganun, eventually, maybe yung mga tao na share natin, they become the future leaders, they become the future governors, congressmen, president, or kung sino man po sa bansa po natin. Parang nagigising lang tayo or buti nga ako nagising eh. Pero sometimes, yung iba sa atin, parang naalimpungatan lang. Nagising sandali, pero matutulog na naman ulit. Nagising lang sandali, pero matutulog lang ulit. Kaya maaring hindi mo natin lubusang nakikita yung bigat ng nararanasan natin, ng mga tao sa paligid natin, ng bansa po natin. Christians need to rise up. We don't want to be casual with our activities. Oh, here's another day for church, another time. But if we're not changing, if we're not allowing God to change us, then para saan po ang lahat po na ito? So God, we pray. Napakabuti mo, aming Diyos. Mabuti ka, Panginoon, sa mga buhay po namin. Lagi ka pong tapat. We just cry out right now, God, for our nation. Ang bansa na ito, Panginoon, na yung pinili. Isang bansa na yung pong tinawag, Lord. Isang bansa na binarkahan bilang isang Christian nation. But we are seeing it's more than corrupted than Christ-like. That it breaks our hearts, Lord, to see that this is our reality right now.
believe, God, everything that we do is a spiritual matter. Sa oras po na ito, Panginoon, we're not just coming against this storm na patigil yung bagyo, Lord. Ang panalangin namin, Panginoon, is na patigil yung korupsyon din sa bansa po namin. Patigil yung kasakiman ng tao. Patigil yung kasakiman ng mga nasa paligid po namin o maging kami sa mga buhay po namin. Kung kami ay materialistic, kung kami ay alipin ng salapi, kung kami ay puro lamang pera ang sarili po namin, siniisip namin yung pangangailangan lang namin o mga kagustuhan lang namin, Lord, patawarin mo po kami. Forgive us, Lord. If we glorify the wrong influences, if we glorify the wrong voices, if there's idolatry in our politics, Lord, yung mga tao, binoboto yung mga idol nila, but they're not listening to the voice of God. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung minsan, ang mga tao ay panatiko sa mga politiko. None of these leaders right now, kung hindi sila magbabago at susunod sa iyo, Panginoon, wala rin silang magagawa na tunay na makakalugod sa iyo, Panginoon. So we pray for a miracle, God. Not just that you would save the people, but you would change the people. Change the hearts of our leaders, Lord. Change the hearts of those people in influence. That they would draw near to God. That they will give their hearts to the Lord. That they will live for you, God. And not just live for themselves. Panginoon, protektahan, ingatan mo po, samahan mo, O Diyos, yung pong mga nasa mga high-risk areas, mga pamilya, Panginoon, na pinipilit pang maghanda, pero kahit anong paghahanda nila, talagang nasa delikadong sitwasyon sila. Protektahan, ingatan mo sila, Panginoon, samahan mo po sila sa mga pagkakataon po na ito. And let those who have the power to help, tumulong, Panginoon, umabot. Hipuin mo pong mga puso nila, O Diyos. Na hindi maging bulag. O kami rin, Panginoon, hindi kami maging bulag sa comfort kung nasaan kami. Ma-realize namin, Panginoon, yung kahalagahan ng pag-abot din namin doon sa mga taong nangangailangan, Lord. Naway, hindi po ito maging panahon para kami maging mga pagpagka-ipokrito sa loob ng simbahan. O kaya nakakulong lang kami sa mga bahay namin. O, sarap pag-worship, sarap pag-devotion, pag ganito yung panahon. May nangyayari sa labas. Convict our hearts, God. Awaken us, Lord. At hindi nang matulog muli ang mga spirito namin. Bagkus, Panginoon, pakinggan namin yung tinig mo. Kung ano ang iyong ginagawa sa community namin, Lord, sa nation namin, God. It's more than a cry for safe refuge, oh God. It's a cry for justice, Lord. You are the God of mercy and you are the God of justice. Save this nation, Lord. Save our nation, God. Hindi kami magmadaling lumipad papalayo, lumipad papaalis, kung may pagkakataon man kami na umalis na lamang dito at hindi na maranasan to. Bagkus, Panginoon, nilagay mo sa mga puso namin kung kami nararapat na nandito sa bansang ito. Patuloy namin itong ipanalangin. Patuloy namin itong ipaglaban, Panginoon, na ilapit po sa inyo. Let our spirits be awakened, Lord. Sensitive to the voice of your Spirit. Not a spirit of activism, but a spirit drawn to you, God. A spirit surrendered to you. We want a nation surrendered to you, God. That you would really be the leader
name of God will be lifted up in this nation. Salamat po, Panginoon. Almighty God, just honor you right now. Just lift you up right now, God. Our Lord, our Savior, our King. Just repent before you. If we have given up, Lord, for our nation. Hey, church, you can sit down. Upo muna po kayo saglit. Just sit down. But we're just gonna be in an atmosphere of prayer. Pwede ka umupo, bro, if you want to sit down. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung meron sa amin, Lord, nag-give up na kami sa nation namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nag-give up na kami mag-pray para sa mga leaders namin. At tinanggap na lang namin, ganyan talaga yan, ganyan talaga yung sistema, hindi na magbabago yan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ang unang sumuko. Let there be revival in this nation, God. Let there be revival in our communities, Lord. It is possible. May pagkakataon pa, may panahon pa, Panginoon. God, speak in the midst of the storm. Convict the leaders in the midst of the storm. Ganun din kami, Panginoon. Increase the sensitivity of your people. We don't want casual Christianity, Lord. Ayaw namin ng mga casual activities just coming in and out of the church. Let there be real followers of Christ rising up in this church, Lord. Mga tunay na sumusuko sa Panginoon, fully surrendered to God. Giving our everything to the Lord. Raise us up to be ambassadors, anointed by the Spirit of God. We thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Let's just declare, Lord, sa bawat pagbuhos ng ulan, lalo na po sa panahon na ito, Panginoon, ang tao ay lalong lumapit sa iyo. Lalo kaming tumawag sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo ano ba mga takot o pangamba. Lord, let there be no fear. For you had not given us a spirit of fear, but you given us power, love, and sound mind, Lord. We trust in your power, God. We trust in your power. We trust that you are with us. We trust, Lord, that you are our safe refuge. Matatakbuhan, malalapitan, mapagkakatiwalaan, Panginoon. Trust you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede ka tawagin si Ate Vina. Just pray for the families right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, right now, God, we pray for every family, oh God. Na Lord, remind us, oh God, na hindi lang kami dapat maging prepare, oh God. Dito, oh God, our safety, oh God.
But we put our safety on you, O God. We put our trust on you, O God, right now. Lord, I pray, O God, right now, O God, sa mga brothers and sisters namin, O God, that prone, O God, sa baha right now. Lord God, sa airport, O God, sa Santos. Lord God, sa Sukat, O God. Lord, in every part of God, even sa Taguig, O God, sa Tanyag, O God, Lord. And protect us, oh God, right now. Every brothers and sister that we have, oh God, sa Cavite, oh God. Lord, I pray in the Manila, oh God, Lord, the prone sa baha, oh God. Lord, I pray every family, brothers and sisters, oh God, to protect them right now, oh God. Na Lord, na lahat sila, Lord God, ay safety, oh God. Protect them. Send your angels, oh God, to guide them, oh God, to protect them, oh God. Lord, provide every resources, oh God, na kailangan nila right now, oh God. And Lord, right now, I also pray, oh God, kung meron mang may mga sakit, oh God, right now, Lord God, Lord, I pray for healing, oh God. Not just physical healing, oh God, but spiritual healing, oh God. Lord, right now, consume us, oh God. Consume these people of your love, oh God, your protection, oh God. Na Lord, maghari, Lord God, yung pagtitiwala nila sa iyo right now, oh God. Na Lord, mas malakas pa, Lord, yung papuri nila sa iyo at pagtawag nila sa pangalan mo, oh God, kesa sa tawag ng fear sa puso nila, oh God. Lord, I rebuke any spirit of fear right now, oh God. Lord, I rebuke, Lord God, any works of Satan, Lord God, sa life nila right now, oh God. Lord, and open their eyes that they will see how good you are in their lives, oh God. Even in the midst of storm, oh God. Even if the midst of this calamity or disaster, oh God, they're gonna see your goodness, oh God. Lord, heal our land. Heal every hearts of God of these people. Heal every family, oh God. Lord, yung mga kapatid namin, oh God, sa pananampalataya, Lord God. I pray, oh God, na kung di man sila right now makalabas ng bahay ngayon due to the heavy rain, oh God, or due to the storm, oh God. I pray, oh God, na tumawag sila sa iyo ngayon, oh God. Na Lord, mas hanapin nila yung pangalan mo, oh God. Na mas piliin nilang magpuri, oh God, kesa mag-worry. Because worshiping you is better than worrying to this stuff, oh God. Lord, right now I pray, oh God, kung meron man, Lord, dito, or sa kapatid namin online, oh God, na kinakabahan na, Lord God, sa bahay, Lord God, Lord, remove it, oh God. Give them a strong heart that you will send help to them, oh God. Lord, right now, oh God, maging bukas yung puso namin sa pagtulong, oh God, sa mga kapatid namin, oh God. Lord, even if there are different churches, oh God, because your love, no boundaries, oh God. No matter what, if there's people, oh God, who will wants or needs our help, oh God, Lord, isang kisap mata lang, Lord God, tutulong kami, oh God. And Lord, right now, yung mga nasa Bicol region, oh God, right now, na nasasalantan right now ng bagyo, oh God, as brownout, oh God. Even, Lord God, the brownout sa kanila, Lord God, your light will gonna shine upon them, oh God. Even the wind there is strong, oh God, but you are stronger than this wind, oh God. Lord, right now, kung paano, Lord God, pinakita mo, Lord God, kay Peter, maging kalmado, oh God, magkaroon ng peace and heart, oh God, despite the storm, oh God. Lord, ganun din yung ma-feel ng bawat isa sa amin, oh God, that in the midst of storm, we have peace in our heart, oh God, that you are with us. Ano mang mangyari, Lord God, Lord, we pray, oh God, that we will encounter you, oh God.
that we will call your name, O God. That we will choose to pray, O God, to knee, to bow down, to say, O God, sa mga labi namin that, Lord God, that you are our God. You are our provider. You are our refuge, O God. You are our safety, O God. You are the only help that we need, O God. You are the God, Lord God, na hindi madamot. You are the God who will sustain us, who will restore us, Lord God, from inside out. Lord, sa pagbuhos ng ulan, Lord God, bubuhos din, Lord God, ang paglilinis mo sa bawat isa sa amin. Oh God, if there's, Lord God, strong wind, oh God, itong wind na to, you give us a breath of life, oh God, right now. Merong mabubuhay sa amin, merong magigising. Yun ay ang pagtawag ng pangalan mo at pagpuri sa iyo, oh God. Lord, thank you, God, na Lord, right now, pinapakita mo sa bawat isa sa amin, Lord God, na itong mga tao, Lord God, even yung mga nasalanta sa Cebu, the earthquake, oh God, or masasalanta na itong bagyo na to, oh God, Lord, they still choose to worship you. They will choose, oh God, to be thankful, oh God, they're still alive, oh God. Na Lord, hindi lamang kami maging handa, oh God, sa mga calamity, oh God, sa mga susunod pang araw, oh God, but mas maging paghandaan namin, Lord God, maging ready on the eternal life in your promised land, oh God, in our relationship to you, oh God. Lord, redirect us our path, oh God, right now. Lord, we thank you, oh God, that if ngayon man, mga brothers and sisters, you are safe, oh God, let's be thankful, oh God, Lord. Thank you for our safety, oh God. Lord, thank you for protecting our family, our friends, oh God. Lord, even nababaha kami, but the important is we are safe, oh God. Lord, thank you, Lord God. If, Lord God, healthy kami ngayon, Lord God, Lord, we thank you, God. If we have complete family right now, oh God, Lord, we are so grateful, oh God. Lord, remind us that we still choose to be grateful no matter what. No matter what the situation, no matter how what we feel, what we experience, oh God. Because we're still blessed, oh God. Even in the midst of the storm. Even in the midst of disaster, oh God. Lord, we know or we believe, oh God, that you will, Lord God, mangyayari, your will be done, oh God, in Philippines, oh God. This is your way, oh God, to reveal in each one of us, oh God, in every Filipinos, to come back to you, oh God, to call out in your name. So, we're gonna be transformed, oh God, and the nation, our nation, Philippines, will be changed and transformed with burning passion for God. Amen. To be a burning passion for God, Lord, to love you, God, to serve your people, oh God. Lord, thank you for renewing us, oh God, for purifying us, oh God. Lord, and we believe, oh God, that it's gonna be something, oh God, new that will happen. The best thing is yet to come, oh God. The best thing is yet to come, Lord. Oh God, in Jesus' name, oh God, thank you, God. Thank you. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. O dakilang Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Naniniwala kami, O Diyos, nandito ka sa kalagitnaan namin, Panginoon.
Nandito ka sa kalagitnaan ng malakas na bagyo na sinasabi nila, Panginoon, O God. Pero Lord, at yung mga anak, Lord, naniniwala at nanampalataya sa iyo, Panginoon, O God. Hindi kami nakaramdam ng takot, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord, kasama ka namin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan. Ikaw, Panginoon, ang aming kanlungan, Lord God. Kaya, Panginoon, sa mga lugar, Lord, na mayroong mga kalamidad, Panginoon, O God, marami po, Panginoon, ang nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon. Marami po, Panginoon, wala ng mga bahay, Panginoon, mga ari-arian, Panginoon, O God. Lord, ito na ang panahon, Panginoon, nahipuin mo, Panginoon, ang mga tao, Lord God, ang lahat ng tao, Panginoon, na nilikha mo, Panginoon, na sila'y magbalik loob sa iyo, Panginoon, O God. Lord, dalangin naman, O Diyos, na gamitin mo kami, Panginoon, upang kami ay makabigay sa kanila, Lord God, ng gospel mo, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, ang buhay, Panginoon, na sagana kung kasama ka, Panginoon, O God. Walang distraction, Panginoon, O God. Problema, hindi na, Panginoon, tatalab sa mga anak mo, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang Diyos na makabigay ng mga solusyon sa mga problema, Panginoon. Itong kalamidad na ito, Panginoon, O God, hindi po lingid sa iyo, Panginoon, O God. Naniniwala po kami, Panginoon, ng iyong awa at habag, Panginoon, sa mga nasalanta, Panginoon, ay mararanasan nila, Panginoon, O God. Banal na Espiritu, comfort them, O God. Comfort them, Lord Jesus. Ipuol mo yung mga tao, Panginoon, na mayroong may tutulong, Panginoon, sa mga nasalanta, Panginoon. To give their, pagbibigay ng tulong, Panginoon, sa mga lugar kung saan, O Diyos, may nangangailangan, Panginoon, O God. Lord, hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Kami po ang maraming pagkukulang, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, O Diyos. Nagtong bagyong ito, Panginoon, O God, ay hindi tumama dito po sa Manila, Panginoon. But Lord, nalulungkot po kami, Panginoon, na ito ay tumama sa mga lugar, Panginoon, kung saan, O Diyos, napakalayo sa amin, Lord, hindi namin sila maaabot, Panginoon. Pero kayo po, Panginoon, hindi ba ikli ang inyong kamay, Panginoon, upang hindi sila aabutin, Panginoon. Kaya Lord, naniniwala po kami, Lord, na sa oras na ito, Panginoon, kumikilos ka na, Panginoon, sa mga buhay nila, Panginoon, O God. Maraming salamat, O Diyos, ka ikaw po, O Diyos, ang aming pinagkatiwalaan. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tinitingnan lahat ng mga anak, Panginoon, O God. Even, Lord, hindi pa nakilala siya, Panginoon, O God. Sa oras na ito, naniniwala ako, O Diyos, na sila ay tumatawag sa iyo, Panginoon. Sila ay tumatawag, Panginoon, na isi-save mo sila, Panginoon, O God. Naniniwala ako, Lord, ang iyong pagmamahal, ang iyong habag, Panginoon, ay nakakatulong sa kanila, Lord God. Mako-comfort mo sila, Panginoon, O God. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga anak mo, Panginoon. Hindi lang sa UCC, Panginoon, kundi mga anak mo, Panginoon, sa ibang mga iglesia, Panginoon, na kumikilos na nanalangin, Panginoon, sa kaligtasan ng mga tao na nasasalanta, Panginoon, O God. Lord, kayo po mag-control ng lahat, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, itong bagyong ito, Panginoon, ay lalampasan nila, Panginoon, ang mga lugar, Panginoon, kung saan, O Diyos, marami ang nakakilala sa iyo, Panginoon, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na maghari ka sa bawat isa sa amin. Maghari ka, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, O God. Naniniwala kami, O Diyos, na itong bansang Pilipinas ay pinili mo, Panginoon. Sinabi ka nila, Lord, marami mga Kristiyano dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Pero Lord, may marami din mga tao, Lord, na hindi kumikilala sa iyo, Panginoon. Kinikilala nila, Lord God, ang mga bagay-bagay, Lord God, ng mga temporary, Panginoon. Nandoon mo mga puso, Panginoon, na naghahangad ng karangyaan sa buhay, Panginoon. But Lord, naniniwala ako, O Diyos, na magbabago silang lahat sa mga pangyayari ngayon, Panginoon. Pagbaguhin mo sila, Panginoon. Ipadama mo sa kanila, Panginoon, O God, na hindi lamang ang tao mabubuhay sa mga bagay na makamundo, Panginoon, kundi sa mga bagay na makalangit, Panginoon. Doon po kami makakaranas, Panginoon, ng buhay na wakas, buhay na wagas, buhay, Panginoon, na may pag-asa, Panginoon. Sa huling-huli ng hininga namin, Panginoon, Ikaw pa rin ang aming itataas, Panginoon, O God. Ikaw pa rin ang aming tatawagin, Panginoon. Dahil wala pong makakasave sa amin, kundi Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, na kilala ka namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, may sinugo ka, Panginoon, upang ipapakilala ka sa amin, Panginoon.
ngayon, Lord, handa kami, Panginoong, umalis, magpaliwanag sa iyong mga salita sa mga tao, Lord, ginapapaan, nasa palibot namin, Panginoon, O God, Lord, tawagin mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami, Lord, ng puso, Panginoon, nauuhaw, Panginoon, sa iyong mga panawagan, Lord God. Lord Jesus, mahal na mahal ka namin, Lord. Wala kang kapalit sa puso namin, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang itinataas sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, ano mang mangyari, Lord God, ano mang mangyayari na allow mo, Panginoon, O God, hindi kami matatakot, Panginoon, dahil kasama ka namin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan na binigay mo sa amin, Panginoon. Tuwing kami nagigising, Panginoon, O God, ang sarap sumigaw. Sumigaw ng tagumpay, Panginoon, O God, na ikaw, O Diyos, ang nagising sa amin, nagbigay ng isa pang pagkakataon upang kami magagamit mo, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ka namin ipagpapalit kahit kanino man, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang lumikha, Panginoon, ng aming mga buhay. Nagbibigay ng hininga sa tuwing kami nagigising, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hindi ka nga nagkukulang, Panginoon. Marami man kami pagkukulang, Panginoon. Pero pinatawad mo kami, Panginoon, kung lang kami nagre-repent, O God. Humingi ng pagkakataon, Panginoon, na baguhin mo kaming lahat, Panginoon. Lord, ihahabilin ko sa iyo, Panginoon, O God, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Huwag niyo pong pabayaan, Panginoon, O God, Lord. Ang mga leaders, Lord, na pinaupo mo, Panginoon, O God, may babaguhin ka sa kanila, Panginoon. Lord, ikaw lamang, Lord, aming maasahan sa lahat, Panginoon. Ikaw lamang, Lord, at wala nang iba, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa puso na binigay mo sa amin, Lord God, na ikaw, O Diyos, ang aming itinataas. Ikaw, Panginoon, ang aming pinagkatiwalaan na aming mga buhay, O God. Maraming salamat, O Diyos. Pinupurit sinasamba ka namin, Panginoon. Sa lahat ng oras, Lord, ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming kakampi, Panginoon. Kaya, Lord, hindi kami natatakot, Panginoon, anumang darating sa buhay namin. Dahil ligtas kami, Panginoon, sa iyong mga kamay, Lord God. We love you and we honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, na tinatama mo ang mga puso at isipan po namin, Lord. You're giving us a proper perspective in what we're about to experience and what we are actually experiencing sa mga pagkakataon po na ito, Panginoon. Ang nais namin, Lord, mga puso na hindi lang nag-a-anticipate nung pagdating ng bagyo or expecting for whatever this storm can do. Pero hayaan mo na ang mas lalong laging maging laman ng aming isipan at puso ay ang katotohanan na Panginoong Jesus, babalik ka. Jesus, you are coming back again. You are coming soon, Lord. And may our hearts and minds be focused on that. Na mas i-anticipate, mas i-expect namin, Panginoon, ang pagbalik mo. Mas maging excited kami, Panginoon, na pagbalik mo, kami maging handa na harapin ka, Panginoong Jesus. Lord Jesus, come. We want you, God. More of you, Lord. In our lives, in our church, in our nation. E ngayon po, hapon ito, Panginoon, mangusap ka sa amin. Patuloy po, Panginoon, na turuan mo po kami at mapakinggan namin ang tinig po ninyo. We love you, God. We honor you. Be glorified today. As we talk about your word, Lord, speak to each one of us. May we hear your voice so clearly, Lord. Sa araw na ito, Panginoon, we don't want to waste this time that we have. Kung hindi na naman namin ibibigay sa iyo ang buo naming puso, ang buo naming atensyon. We want you, Lord. More of you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede mo palampakan natin ang Panginoon po sa araw po na yan. Thank you, Jesus. Amen. Amen.
this afternoon, habang po tayo ay lumalapit sa Panginoon, may we have our full focus and attention on Him. In Psalm 23, no? In Psalm 23 po sa Bible, sabi po dito, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. And yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. We're gonna dive into this word. Sa pag-usap po natin sa salita po na ito, no, nawa mang-usap po sa atin ang Diyos as a reminder for us who is leading our lives. Sino pong nangunguna sa ating pong mga buhay? In John chapter 10 verse 11, sabi po doon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Napakahalaga po para sa atin bilang mga Kristiyano na matandaan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Pinapakilala niya ang kanyang sarili as the shepherd. And sabi doon, as a shepherd, I lack nothing. Wala daw po tayong hahanapin pang iba. Kung makikita natin kung sino talaga siya sa ating mga buhay. And not just a shepherd, but He is a good shepherd. And as a good shepherd, ganito po siya kabuti. He lays down His life for the sheep. And tayo po nakita naman natin sa salita po ng Diyos. And that's what Jesus did. He laid down His life for us. Ibinigay ang kanya pong buhay para sa bawat isa po sa atin. That's what He does as the good shepherd. The extent of His goodness is this. Kaya niyang ibigay ang kanya pong buhay. In fact, ibinigay niya na nga po. And this is what the real leadership is all about. This is what God leading our lives is all about. Pwede natin siyang pagkatiwalaan po ng ating buhay dahil buhay niya mismo ay kanyang ibinigay. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. That's in John chapter 10, verse 11. In Isaiah 40, verse 11, sabi po dito, He tends His flock like a shepherd. God with His people. He gathers the lambs in His arms and carries them close to His heart. Dinadala po tayo ng Panginoon. Tinatawag tayong papalapit sa Kanya. At saan daw po tayo dinadala? Sabi po dito, He brings us closer to His heart. Yung pagkarga sa atin ng Panginoon, yung pagtawag sa atin ng Panginoon, niyayaka po tayo. So, naniniwala po tayo that God is really calling us into a close and real relationship with Him. Hindi malayo. Hindi about activities. Hindi about religion. But it's about hearing His heart. So sa mga panahon po na ito, napakahalaga. Lord, ano bang tinitibok ng puso mo sa panahon na to? Lord, ano bang nararamdaman mo sa mga pinagdadaanan namin? Lord, ano bang nararamdaman mo sa mga nararanasan po namin?
The Lord is bringing us closer to His heart. Isaiah 40 verse 11. In Philippians chapter 4 verse 19. Sabi po kanina doon sa Psalm 23 verse 1, He is our shepherd, and because He's our shepherd, we will lack nothing. Bakit ka hindi magkukulang? In Philippians 4 verse 19, sabi po dito, My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. He supplies all our needs. And we're not just talking about material things. We're not focused on God supplying our material needs. Pero kaya niya po bang i-provide ang mga bagay po na ito? Yes, He can. And we believe, yes, He will. Pero hindi po yun ang priority. Hindi yun ang main thing. What we need within us, what God wants to do inside us, because God is more interested in what we are becoming more than what we are having. It's who you become, not what you have or what you don't have. Our God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kapag binasa po natin yung buong Psalm 23, makikita po natin yung klase ng package. Ano ba yung mga bagay na ginagawa at binibigay sa atin ng Panginoon? He is all that we need. He supplies everything that we need. He is faithful and He will do it. That's what He prepares sa atin. On the table, that's what He provides. And naniniwala po ako, napakahalagang reminder po nito sa atin as we go through this week. Wala namang nakakasiguro kung anong magiging itsura ng week na ito. People are anticipating so many things. Pero ang tanongin natin, Lord, itong binigay sa amin ng nature, pero ano bang ibinibigay mo? Ito ang haharapin namin ngayon, pero ano ba ang mararanasan namin sa presensya mo? So we come closer to Him and we understand that He brings us closer and closer to Him. Lahat po ng sitwasyon at pagkakataon na meron tayo sa buhay po natin, ito ay panawagan para po lalong lumapit sa Kanya. There's a call to draw closer to Him. Sa paglapit po natin sa Kanya, kasi ang Panginoon po, di naman siya malayo. Ang Panginoon po, hindi naman niya tayo iniiwanan. Hindi niya po tayo pinababayaan. He had always been faithful. Pero ang challenge po sa atin sometimes is we are too preoccupied. Instead of us being fully focused on God, we are so preoccupied. Ang dami nating iniisip. Ang dami nating dinadamdam. And yet, what God calls us to do and who He calls us to be are people close to Him. Church, sa panahon po na ito, the call is to trust in God. Trust Him where He leads us. Trust Him where He brings us. Trust Him as our shepherd. Amen? That's the introduction of what we're going to be talking about. And we're going to be talking about that next week. So today, may assignment po kayo to read Psalm 23. If you can memorize it, memorize it. Next week, when we meet, as the Lord wills, we're gonna talk about it even more. Right now, as a pastor, I want to remind you, pray with your family. Pray together with your family. Kung ikaw yung nandito and your family is not here, bring the light of Christ to them, especially sa mga panahon po na ito.
Meditate on these verses. If you have the chance, share it to your family. Declare it over your household. Di tayo pababayaan ng Diyos. Samahan tayo ng Panginoon. Alam ko, si Mama nag-prepare siya ng offering message, but you can give that next week. But I just remind everyone in our church, continue to give and honor the Lord. But if you also have an opportunity to give to someone who is in need, bless that person. Be the help, be the answered prayer to them. But we don't put God last. We always prioritize God. Amen. Tayo po tayong lahat sa oras po na ito. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na we got to pray for our families, we got to pray for our community and our nation. Next week, God, we're going to talk about Psalm 23, and the Lord being our shepherd. We're talking about the Lord's table. And lahat ng ito, Panginoon, ihanda mo ang aming puso't isipan. And even allow us in this week to be the light wherever you bring us. Taas po natin yung mga kamay po natin sa Panginoon. Let me just pray for you and bless you. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat sa nakataas po mga kamay po nila. I pray for your blessing, your favor, your anointing over each one of us, Lord. We pray for your protection. Surround us with your angels, Lord God. Even those who are online right now, every room, every house be covered by the blood of the Lamb. Salamat, Panginoon, that we are unafraid because we have you, Lord, our shepherd, our Father, who is with us. Never leave us, Lord. You never forsake us. Let the fellowship of the Father and the Son and the Holy Spirit be upon each one of us all. Wherever we go, whatever we do, Lord God, maranasan namin yung kalayaan na meron po sa iyo. We are unbound. We are redeemed. We are blessed. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen and amen. God bless everyone. And let's prepare and be with our families tonight. Hindi po tayo magsistay na matagal po dito. God bless everyone.